Gumagawa na talaga sila ng paraan paano siraan itong 18 ex-Marines. Aba si Trillanes, hindi nagpapahuli. Kinasuhan pa niya. Pero alam natin, ang taong bayan naniniwala sa kanila. Etong 18 ex-Marines na to, matindi ang pinagdadaanan ng mga yan. Pero pinili pa rin nila na ilabas ang katotohanan. Ito, panoorin yung video. Amin. Paano kami, mamamayang Pilipino, mahihirap? Saan namin pupulutin sunod na araw yung mga anak namin? Saan namin pa? Ang mundo ng gobyerno ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Yan lang po ang hindi namin about isa sa amin, ma'am. Nakakalungkot dahil pati yung pamilya nila nadamay na. Nakakagalit naman sa ibang mga politiko. Naasahan na po natin yan kasi naisama yung pangalan nila na di umano ay nabigyan ng mali-maletang pera. Eto si Trillanes, ano ang ginawa niya? Nagsampa ng ngayong Huwebes, March 5, ng kasong kriminal ang dating senador na si Antonio Trillanes laban kina, naku may dinamay pa siyang iba, laban kina Attorney Levito Baligod, dating kongresista na si Mike Defensor, dinamay pa niya dito, broadcaster na si Jason Sa, dating NTF-ELCAC spokesperson na si Loren Badoy, vlogger na si Cathy Binag, at 18 ex-Marines. Ito ay kaugnay ng umano'y peking bribery allegations na may kinalaman sa investigasyon ng International Criminal Court or ICC. Kabilang sa mga kasong isinampa ni Trillanes ang cyber libel. Mariin naman niyang itinanggi ang aligasyon, tumanggap siya ng $2 million para umano sa mga tauhan ng ICC. Kaya lang nga naman aminin mo. Kung ano man ang katotohanan dyan, ay dapat imbestigahan na nila. O ayon dito sa balita ngayon, huwag po nila kaming sirain. Nanindigan si Dante Orbilio, isa sa 18 kataong nagpakilalang dating Marines na lumantad sa umano'y money delivery na wala umano silang sinusuportahang politiko at nais lamang nilang ilahad ang mga sinasabing anomalya na kanilang nasaksihan. Kanina po ay sa press con, sinabi nila na hindi naman sila pro Duterte, hindi rin naman sila pro Marcos. Kung ano lang yung trabaho nila noon kay Saldico, kung ano yung mga diniliber nila, kung ano man yung laman ng maleta, at kung sino yung diniliberan nila, ibinulgar lang naman nila. At yung paglabas nila, may kasama namang ebidensya. Sa isang press briefing ngayong araw, March 5, iginiit ni Orbilio na hindi umano sila tinutulungan o sinusuportahan ng sinuman sa gitna ng lumalawak na kontrobersiya. Siyempre, paninira na naman yan. Para isipin ng iba, ay, ano ng mga Duterte yan? Sa dami ba naman nila? Tsaka tauhan di umano sila ni Saldico. Sino ba si Saldico? Di ba may mga binulgar din si Saldico na nitong nakaraan tungkol sa pera? Ngayon, itong mga tauhan niya, nagko-connect na. Sa bagay, mas maraming naniniwala dito sa mga ex-Marines kaysa kay Trillanes. Kasabay nito, naglabas din ng pakiusap si Orbilio sa publiko at sa mga kritiko ng kanilang mga pahayag. Ang sabi niya, huwag po nila kaming sirain. Kasi naman, handa sila sa kahit anong investigasyon. Handa sila sa pag nagkaroon ng investigasyon sa Senado. Handa sila na ilabas doon lahat ng ebidensya. Kaya nilang patunayan na totoo yan. Pero bakit? Imbis na investigahan yan, magkaroon ng investigasyon, eto, ang bilis ni Trillanes, kinasuhan pa. Ayon sa kanya, ang kanilang mga pahayag ay bahagi lamang ng paglalantad ng umano'y mga anomalya na kanilang nasaksihan habang nagsisilbi bilang security personnel. Ang pahayag ni Orbilio ay kaugnay ng joint affidavit ng 18 katao na nagpakilalang dating Marines na nagsasabing naging bahagi umano sila ng paghahatid ng malay-maletang pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Siyempre kasama na rin si Dunyur Don at si Tamba. Ang naturang affidavit ay naging sentro ng matinding kontrobersiya matapos itong ilabas ng kanilang abogado na si Attorney Levi Baligod. Samantala, ilang personalidad na nabanggit sa mga aligasyon ay maring itinanggi. Siyempre, alam nga naman aminin, kalaking pera yan. Ang mga paratang laban sa kanila. At may ilan na ring naghain ng legal na aksyon kaugnay ng mga akusasyon. Ayan, isa na si Trillanes. Sa kabila nito, nanindigan ang mga lumantad na dating sundalo na totoo umano ang kanilang mga salaysay at umaasa silang mabigyang pansin ang mga aligasyon na aligasyong kanilang inilabas. Pero sa totoo lang, sa social media ngayon, kung mapapansin nyo po sa mga netizens na mga nagre-react, nagko-comment dyan, naniniwala sila dito sa 18X Marines. Bandang huli,
magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Si Trillanes o itong mga bayani nating mga ex-Marines? Ikaw, kanino ka naniniwala? Comment tayo dyan. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.